na feature din actually na Smart Omega na makakasama niya sa mga watch parties sila. Oo. And ngayon, no, nagsisimula na ang ating drafting phase. Lumalaki at lumalaki lang ang Barangay Omega matapos ang kanilang successful na season last season. At ngayon titignan natin kung paano nga ba sila lalaban against Team Liquid Philippines. Coach Mura taking away the Marcel and Melissa. Meanwhile for Aeon, tatanggalin na nila ang Freya, pati na rin ang Pakito. Interesting yung yung second ban Melissa. Ibig sabihin ito may iniipit silang third ban. Hinihintay nila yung dalawang ban sa lumabas from Team Liquid Philippines. And wala rin silang, well, in-announce sila basically sa buong liga na hindi nagme-Melissa ang Smart Omega. Although makikita pa rin naman natin down the line if they will be able to pick it up. And now, they remove the Hirara. Ngayon, pwersadong Team Liquid mag-ban ng Fanny and ma-open yung Barats and Uranus. So baka yun yung tinitignan ng trade dito for Smart Omega unless gusto nilang ibigay yung Barats sa side ng Team Liquid Philippines. And that's gonna be really scary kung ibibigay kay Sanford yung Barats, no? Dahil nga kahapon nakakita tayo ng mga napaka-unorthodox picks mula dito kay Sanford going in for the Atlas and Carmilla. Okay. But it seems natatanggalin na yung Fanny. Is this going to be the Barats' first pick? Oy, are you sure? Kasi may Valentina Barats sa side ng Liquid Philippines, even though, okay, sige, siguro nakiisip dito ng Smart Omega, kapag kinuha natin yung Atlas, kukunin nila yung Valentina, we can set up the Eudora, ang nightmare ni Valentina nung MSC. Yeah. Lahat ng lane na naglaro ang Valentina na may kalaban siyang Eudora, hindi siya nag-enjoy. Sobrang hirap kasi na magiging buhay niya. Although sobrang brave nga to think na ito yung wide open ng Smart Omega. Now for TLPH, baka nakita naman nila yung bait din na yun. Yes. And maganda to, nakahawakan nila yung utility hero din. It's Mathilda and Uranus. Hindi siya Rafaela this time around, pero it's another utility hero para kay JP. And it prevents the Eudora and the Barats as well from the side of Smart Omega. And siguro nakikita na lang na jungle dito ng Smart Omega is yung Nolan. Lalaroin na lang nila yung tempo game. Iiwasan nila tong Team Liquid Philippines. Unfortunately, lahat ng jungle na kukunin nila dito, medyo medyo ilang na rin sa Mathilda and Uranus. But Pinilit! they still go for the Eudora. Pero kukuha sila ng Dirot para tunawin ang Uranus na ito sa XP lane. We did see a lot of Dirots early on sa serye ng Twisted Minds at AP Bren. This time, pupunta ito sa kamay ni Lewis. Team Liquid Philippines, last pick on Red 3. But I believe parang hindi pa to sana yung time for Dirot eh. Yeah, medyo early. Lalo na nakita mo yung Mathilda, may pantakas yung mga heroes dito. And for TLPH, I think Nolan or Harley is good for Carl. Pwede na sila mag-marksman, honestly. Pwede na kunin yung Claude dito if they want to. Kasi parang yun na lang yung available na marksman. Especially for their side. Unless gusto nila mag-Brody, which is very dangerous kasi may Atlas. Lalo kung gusto nila i-build up na maging steady lang dito si Teddy. They've done that under the first season ni Teddy together with TLPH dito sa MPL. Yep. But as you mentioned, pwedeng iliku pa rin nila. I like this. Medyo BTR-esque yung draft ng TLPH. Mathilda with Novaria. Dalawang heroes na never mahuhulin nung Atlas. And ang mahirap dito for Smart Omega, kahit gusto mag-set nung Atlas, kailangan niyang hanapin yung Mathilda. At nagbabalik ang walang iba kundi si Tanod number 1. Making a comeback as well, kasabayan ng bagong barangay. And of course, nariyan din ang cavalry na sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa Team Liquid Philippines. But going back sa ating banning phase, nagustuhan mo yung Novaria, hindi maaabot ng Atlas. Naghahanap pa ang Omega ng kanilang potential gold laner, ang potential jungler. Oh, I like this. Iipitin nila yung jungle kasi alam nila, hawak nila yung Red 4. Sana all! Ay, grabe si Kuya. Isa pa! Sana all! Mamaya! Huwag ka mag-alala, Kuya! Yung katabi mo naman, yung isang Kuya naman. Ayan! Isa pa! Wow! Ihihito ko yung analysis ko para sa inyo. Gabi, sweep agad. Umpisa pa lang, may nanalo na. Dalawa na yun. Wala bang lalaban na iba dyan? Ayan o. Ano yan? Naku, nag-password pa. Na-password pa. Okay. Ito. Tuloy tayo. Ano tayo eh? Wala na mga baby time. Tropa time na to. Tropa time. Nag-commercial. Ay, shoutout kila Gretchen na ang ating MDL talents na nanonood. Yung mga yung mga galing ng talent search, yung battle trips yung mga natiras diyan sa battle trips na nanonood pa, if nandyan pa kayo, shoutout sa inyo. Uy, sakto for MDL. I think dito rin masya-showcase na yung mga teams natin, kumukuha na sila ng next-gen players sila from our developmental league, which is si Col at si Teddy, which is a great avenue then to explore this kind of spotlight heroes or players as well. Yeah, kaya malaking proving ground din talaga itong MPL kapag naging successful sila. Malaking boost sa kanilang career. Pero ito, Ayun na tinanggal. Ayan, ini-stream kasi ni Carl kasi sabi niya, guys, OP sa scrim to eh. Tsaka sinabi rin ni Wolf to kahapon. Oo, nalaro ko na rin yan, pero ayan ay Harley.
Ano lang, classic Harley combo. Pero actually, in fairness, masarap yung pag naglalaro ka ng Hanzo tank. Alam kong dark system, oo. Pero ang sarap eh, bakit pa? Gumagana eh. At the end of the day, it's working. Nagrapae lang nga kami. Oo. Oo. Pero in terms of like natitirang mga Assassins Midnight, may Ling pa rin available. Yun na lang ba ang natitirang option? Yeah, galing. Ano na to? Kumaga, hopefully, umabot sila sa late game. Yan ang gustong gawin ni Ryzen and they get the Brody for themselves kasi ayaw nilang mapunta yan sa Liquid kasi nga may hawak na Matilda. But I feel like Clint is still okay here. Either mag-Clint or kuha sila ng Moskov. If gusto nilang i-risk, medyo risky to, Harit is okay, kaso puro magic sila. Harry Potter yung lineup ng Liquid. How about the Granger? Wala na ba talagang chance ang Granger dito? Patay na yun kasi may atas eh. Pag nag-Granger siya dito, naka-purify yung Granger, kawawa siya. I see. And tingnan natin kung yung lalabas na nga ba ang Clint dito. For Team Liquid Philippines, naghahanap sila ng kanilang physical damage dealer. Yes. Pag nag-Harit dito, medyo mahihirapan dahil napakataas ng kanilang magic damage. Matutuwa si Dumbledore do. Matutuwa. Si Harry Potter, damay-damay na. Oo. And now for the last 10 seconds, mukhang nag-iisip talaga si Coach Ayon kung anong physical damage dealer ilalagay nila. Clint, yeah. Clint pa rin. Basic lang. Yun kasi yung pinaka-best option ngayon, Gortedi. Lalo't pinush over nga yung mga heroes niya sa Claude, kinuha pa yung Brody. Clint is the next viable option. At gumagana naman to even yesterday. Medyo risky yung draft ng Smart Omega, knowing na yung Ling ay medyo walang tempo ng early game. Pero kapag tinignan mo rin kasi yung heroes ng Team Liquid Philippines, naghihintay silang lahat. Basically, ang only aggression na manggagaling dito sa squad na binuo nila is yung aggression na meron si Uranus. Ang problema kasi may Tyrant sa game. Oo, yun din eh. No? Napakahirap kasing tumagal sa harapan. The moment na tumama yung third skill ni Dirot o yung... nakalimutan ko yung tawag. Abyssem Strike. Abyssem Strike o ulti. Oo, pero yung nagtatanggal, nag-shred ng armor ay napaka-importante talaga nun para mang-burst na rin dito yung Brody pati na rin yung Ling. So it's gonna be very scary for this Uranus to tank in the front lines ng napakatagal. Yes. Pero depende pa rin yan sa makikita natin na execution mula sa parehas na kupunan as we enter the Land of Dawn para sa game number 1 of our proving grounds of this match number 2. Sino nga ba mananaig dito? Smart Omega or Team Liquid Philippines? Malalaman na natin yan sa pagpasok natin sa game number 1. Atlas versus Matilda. Ano bang pwedeng abangan dito? Matilda ako dyan, boss. Ever since Matilda over Atlas ako eh. Kasi ang kinagandahan dyan is meron kang dalawang way to dodge yung Fatal Links. Number 1 yung Circling Eagle. Number 2 yung Purify. If naka-Purify yung Matilda. And nakaka-battle kasi again, hindi mo pwedeng basta-basta hulihin lang yung nasa harap. Kasi kailangan mahuli mo yung Matilda. Kasi kapag nag-Fatal Links ka and nag-dash in, nag-guarding win papasok, ang kapal ng shield eh. Yeah, so yung Matilda on top 4 now para kay Daddy JP. So for Smart Omega, it's all about the timing din dito para sa Atlas. Especially Pinners pick, prior pick ng Smart Omega. Most likely, meron talaga silang bala or binabangko dito. Yeah. Medyo interesting lang yung approach ng TL. No? Nag-start si Carlo sa may ibaba. Kinuha niya muna yung green and then purple buff and then paikot siya sa may top lane. I feel like ang gusto nilang puruhan dito is yung Tyrot para magamit nila yung Uranus for objective takes. And then after first turtle, feeling ko ang mangyayari dito for Team Liquid is wala na silang paki sa objectives. Baka tulungan na lang nila yung Clint. Oo, and so far, no, nakakita tayo. Ayun, sa baba! Ayun! Nako, lalamang ba sa dito? Oh! First blood! Para kay Cole! Oh my goodness, lamang sa ligo, pare. Pre. Lamang sa ligo. By the way, yung lane na yan, marami nagsasabi medyo Clint favored yan. Pero sabi ni Cal, hindi. Lamang ako isang ligo. Men, the courage to go for a flicker play this early. And that would mean na sa susunod na pagong natin o sa pinakaunang pagong ay walang flicker ang marksman. But I doubt na susugod si Cal sa turtle na yun. I think sobrang lakang aura points yun para kay Cal. Starting off his first blood, first game debut dito sa MPL. Nang ganon, although... And that would secure almost a big chunk of XP para dito kay Sanji. Pero mukhang mauuna pa rin natin pumesto dito ang side ng Team Liquid Philippines with Ryzen also reaching level 4. In terms of pwestuhan, parang lamang ata ang TL. Nangunguna sila, especially na level 4 naman na dito. Ayun lang. Sila Carl, na-force ang Frigid Bread here. Yeah, pero walang Deadly Magic. Ang ganda rin nung ginawa ni Perxiva, yung vision niya. And nung nakita niya yung Deadly Magic lumabas, sinubukan niya kagamitin yung Perfect Match para maharangan yung mga cards mula kay Carl. So, ang mangyayari dito is magre-reset lang. Hindi rin naman nagra-rush ng turtle yung Smart Omega kasi hawak nila yung Ling. Isa sa mga pinakamalungkot na jungle yan kapag gusto mo kumunta sa turtle. Kasi kasabay ng purple buff yan eh. Kailangan niya talaga ngayon na ingatan. Aroy! Kapag dive in, there's going to be the Astral Echo. Artis, he still will secure the turtle. Sabay Tempest of Blades, patakasin na! Ball nila ni JP si Ryzen! Sabay! Inuntog sa manera. Ngayon si Mingwin ng target. It's going to be an easy kill para sa TLPH.
Matayog ang lipad ni Daddy JP. At nakakuha ng highlight kill kay Mingwin. Ang haba ng nilipad niya doon, Ayun pare. Yun! Grabe, TLPH. After the initial turtle take, ito na naman yung recipe ng Stampede. Rekta sa pagtulong doon sa Clint. Hindi problema kung na-solo kill si Teddy kanina kasi ang habol nila manalo sa game. And just like that, almost a 3,000 gold lead sa kamay ng Team Liquid Philippines na nagmamanifest sa mid lane halos. Yeah, inubos din kasi nila yung skill and unfortunately wala pang level 4 yung Atlas. Even up until now, ginamit din yung Abyssal Strike to burst down the turtle. Unfortunately, nanakaw ni Carl TZ. So wala na nga skills dito yung Smart Omega. May additional skills pa dito from TLPH. May added layer of shield pa. So hindi pa sapat kasi yung damage ng Smart Omega and nagkaroon pa ng turtle buff yung Team Liquid Philippines. So ang laking advantage talaga na nanakaw ni Carl yung turtle mula sa Smart Omega. That's true. Alam mo, kanina nakita natin, sinubukan din nilang i-burst si Sanford with his D-Rot. Sadyang hindi tumama yung Abyssal Strike or maybe tinutok sa pagong. Sadyang naanakaw pa rin ni Carl TZ. Team Liquid Philippines with great micro plays overall. Mukhang balik tayo sa kalmadong Land of Dawn. Ito yung yung sinasabi natin talaga na when it comes to experience, alam talaga nila kung paano gumawa ng ganong klase mga loopholes here sa mapa. Plus not to mention na naibangon nila agad yung kaninang pagkalugi ni Teddy. Now, on the bottom side ang ating magiging main focus. May nagbabadyang panganib. Andyan na yung vision. 60 leg ang damage as well. Mapipilita mag-back away ang Smart Omega. 4 minutes pa lang, yumayanig na yung damage. May screen check na yung damage. Oo. Tsaka nakakatakot yung ginagawa ng Liquid, yung uultihan ng Matilda, tapos uulti rin yung Novaria. Parang kung ikaw yung Smart Omega, talagang pipiglas ka eh. Kailangan mo mag-out eh. And ang problema, amba lang yun. Tsaka short cooldown lang yun kasi pwedeng cancelin ni JP yung Circling Eagle. And then dahil sa pananakot na ginagawa nila, Smart Omega is pushed back to their side of the jungle habang payapa lang ipagkuha ni Carl TZ ng mga objectives. Si Teddy, free farm lang. Tapos ito na, manggugulo na si Sanford. Ang bilis ng transition nila after taking an objective. Hindi ngayon mapakinabangan ng Omega yung vision din na Marcel kasi may Sanford na nagwawala or free dito sa mapa. Yeah. And that's 2 turtles secured. Mukhang split push ang sagot ni Ryzen. A burst down coming in from the Deadly Magic. Si Sanji ang hanap nila. Okay, napapaligiran. Medyo nakanto. Andiyan na nga din ang RKO. It's going to be Ryzen with a kill onto Sanji. Nabaliw si Perks eh. Di niya alam sino nga habulin niya. Dalawang nasa pader eh. Dalawang nagliliparan eh. Pero teka lang, si Ryzen din nata ay masasaktan lamang ng bahagya. Sanford with a flank. Pero mukhang hindi itutuloy ito ng Team Liquid Philippines. However, medyo delikado yung purple bomb ni Ryzen. Okay, humabol to si Cartesi. It's going to be Mingwin. Ibang angulo kanya tinik. And the Deadly Magic will secure that kill. Rekta sila sa purple buff. Ngayon magkakaroon ng denial sa pinaka-importante ba para sa Ling. Aray ko. Ito yung ito yung dahilan bakit namatay si Ling nung MSC. Karamihan sa mga teams parang gusto pa siyang gamitin. Unfortunately, it's just too risky kasi sobrang importante talaga ng early game tempo ngayon. Even against the likes of Novaria and Matilda, parang kahit pag tinignan mo yung matchup, lamang talaga yung Ling dyan. Kasi yung early game utility na meron yung dalawa prevents the Ling from actually playing the game. And the moment na manakawa Aray! buff, teka lang Teddy. Okay, that's Teddy alone. Na napo-force agad si Ryzen ng papaback away knowing na wala ng purple buff yung Ling. At pinalikan pa nga! Bala after bala ang tatama sa mukha ni Ryzen. At kung may nawala mang aura sa baba kanina, mukhang nabawi na rin ni Teddy doon sa may bandang itaas. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong pagong ng larong ito, Team Liquid Philippines. Kailangan pa bang lumaban ng Omega dito o do they have to find other trades? Kailangan nilang bumili ng oras para sa Ling. Kailangan nilang ng damage output. Ang problema hindi naman gagaling to kay Carl kasi hindi siya makalapit pare. May Matilda kasi and may Uranus sa side ng Team Liquid Philippines. And si Teddy, tulad nga ng sinabi mo na bumalik yung aura niya. Even yesterday, yung pag binabalikan mo may factor yun yung binalikan ni Teddy yung Ling, even flickering in. Kasi alam niya wala nang panglaban yung Ling ni Ryzen. And TLPH, again, these plays, yung kanilang mga choices sa buhay, yung aggressive movements nila, yun yung nagpe-prevent from Smart Omega from actually taking a fight. Diyos ko. Katulad ng mga kanya sinip. Pre, saan ka pupunta dun? May nakabang pang Cartesi. Sabay rekta na naman sa panggugulo dito sa purple buff sila Sanji. Cartesi as well to Luis. They can do nothing but back down
dito sa rumaragas ang Liquid. Kadalasan kapag sumasapak ka sa pader, wala kang sinasaktan. Pero para sa Team Liquid Philippines, kapag sumasapak sila sa pader, may Ling na bumabagsak. Ryzen currently 1-3 in this game. Team Liquid Philippines is finding kill after kill. Oh, medyo familiar yung nangyari sa Ling na yun, yung pati pinanaka nahabol pa. And ganun talaga ang buhay ng Ling, malungkot kapag wala kang purple buff. And TLPH, again, alam nila, ang win condition nila dito, dalawang bagay lang. Lord, tsaka yung purple buff. Parehas naman Lord yun. At yun mismo yung ginagawa nila, pero Fatal Links will connect. That's on to 2 members dito na TLP syempre makakatakas. Ito yung comeback para kay Sanford. Yung U-turn lang saglit. Successful man yung nag-iseta, pero walang damage na nanggagaling sa Smart Omega. Sanji, walang damage pare. Oo, nakahanap din kasi ng reset. Now, to burst down on Sanford. At mukhang i-regen din lang ito pabalik ng isang Uranus. Team Liquid Philippines now ahead by 8,000. Omega struggling to find gold around the map. Pati sa sarili nilang jungle ay hindi sila makapasok. Na naman yung version na galit ng Liquid, di nila binibigyan ng spasyo para hindi pa bumabalik si Carlo sa mga buff niya. Namimiss na ng purple. Uy, grabe! Oh my Fight na naturally ko! Ang kumonekta, sabay pitas kay Perxiva. Tankiest of them all. Mabilis lang pinapatumba ng TLPH. Grabe yung combo. Astral Echo, Deadly Magic, pana ni Sanji, patay agad. Sobrang lala nun eh. Kumbaga parang kung may 5 points sa basketball, yun na ata yun. 10 points nga ata yun eh. Grabe, full court shot yun. Full court pare. And for Team Liquid Philippines right now, 9 minutes in ay aabot na ng halos 10,000 ang kanilang kalamangan. I'll have to throw this very hard question sa iyo, Midnight. If Omega ka, anong pwede mong gawin dito? Masasabi ko lang sa'yo, buti na lang di ako yung Omega. Kasi ang hirap nito pare, yung ang hinaharap mo dito is butas sa side ng Team Liquid Philippines. Unfortunately, again, wala silang damage. Kahit yung Matilda, hindi nila mapatay-patay. Zero deaths pa si JP ngayon. Isang beses pa lang niyang pinipindot yung Purify niya sa buong game. Sobrang covered nung tracks ngayon for TLPH. 9 minutes and 12 seconds into the game. Level 15 na rin kasi si Carl TZ kanina. Yeah, yung, ang kita mo yung burst kanina nung tinamaan siya ng Star Shatter si Perxiva taas Deadly Magic. Ringless eh. No. Kumbaga, nung shumut lahat, patay ka agad eh. Wala ka na magagawa pa. Wala ka namang item swap. Wala ka namang parang immortality. So, kahit naka-radiant armor pa yan, hindi nare-respeto ng TLPH yung kakunatan. Kasi ang gusto lang naman nila mangyari, ma-1. Makahuli lang sila ng isa, okay na yung buhay nila. Ang kinagandahan doon, tamang target pa. Pag namatay yung Atlas kasi, wala na talagang choice si Smart Omega sa teamfight. Kumbaga nangyari na eh. Tumama na at nasalo na. And yung choices talaga sobrang nalimitahan na para sa Omega. Now, with a 12,000 gold lead and a Lord marching up top, Team Liquid Philippines, they're looking to close this out quite early. Ang mga nakikita nating laro kanina sa pinakauna nating serye ay umaabot lamang ng 12-13 nung around games 2 and 3. And now mukhang gustong gawing 11 ng Team Liquid Philippines. Okay, kinda looking grim ito para sa Aray Smart ko. Omega. Napakasakit na naman tumatama dito ng mga bala para kay TLPH. Ashaleko ay tatama yung mga Astral Rings. Napakalaki. Tatamaan ang gusto dito si Perxiva. At pati si Cole dito na mapipilita mag-back away. Wow! The torn apart memory ay hindi yata magiging sapat to totally engage into a fight sa TLPH. Pero si Ryze gumagawa ng pangarap. Pinabutan pa rin ng mga bala ni Teddy. And this might be it. TLPH with the Lord will be ending game number 1. A dominant 11-minute victory for Team Liquid Philippines. Birthday buff is rin ata para kay Carl. Ipinamalas ng Team Liquid Philippines ang kanilang galit sa barangay. Hindi nakahinga, hindi na nakahanap ng magandang play. After that initial kill mula sa gold lane, nagising yung nagagalit na diwa ng Cavalry. And looking back sa mga ganap sa larong ito, nakita naman natin na sinubukan ng Omega humanap ng mga early game advantages even in the first turtle. Even Teddy getting solo kill mula dito kay Cal with a flicker play on his Brody. But sadly, in terms of team play, ay hindi ata nakasabay masyado ang Omega sa ginawang mga rotation and team fighting ng Team Liquid Philippines. I think they lost the value of the Eudora Atlas when they picked up the link. Kasi usually, gusto mo ng aggressive na trio mid. When they picked up the link, now they had to protect yung kanilang XP, they had to protect their jungle, and it allowed so many plays para sa Team Liquid Philippines. Naging number 1 problem nila dito is yung sustain ng Uranus and ng Matilda. And dahil doon, iniintindi mo yung frontline. Paano pa yung mga tumatalon? Paano pa yung mga tumitira mula sa likod? Si Carl TZ, pati na rin si Sanji.
banat lang ng banat and walang magawa yung Omega kasi hintay lang sila ng hintay. Oo, at yung mga hinihintay nila mga oportunidad ay hindi na dumating dahil maagang tinapos ito ng side ng Team Liquid Philippines sa ating MVP in game number 1. The greatest sinner of them all, El Daddy JP on his Matilda na hinabol si Ryzen buong magdamag. Grabe yung circling eagle na yun, no? Round trip. Yeah. Ang mahirap kasi dyan, most people would say na parang hindi mo pwede pagsamahin yung Assassin plus Matilda. Pero ang hindi kasi na maiisip ng ibang tao, yung combo ng Harley and Matilda napakadaya din. Kasi yung initial burst ng Deadly Magic, enough na parang maging threat sa buhay nung tatargetin mo, tapos may cards pa. Tapos kapag hindi enough yung damage, kakagat yung Circling Eagle, kaya niyang tustusan yung nawawalang damage para pumutok yung Deadly Magic. Grabe, no? Yung mga wisps kasi. Yeah, may S kasi, ayan. Nakakainis eh. Dumadamay yan eh. Tsaka parang as far as I know ay mas sumasakit ito kapag malayo talaga ang tinatraverse ng isang Matilda. And siguro nagka-cap yung wisps na ito pero napakasakit talaga. And look at this 5-man Astral Echo coming in from Sanji. Talagang ito na yun eh. Binyaran buff to pare. Bagong bukas yung business ni Sanji. Lahat ng mga tinututok na hero. Sargo eh. Sargong-sargo talaga. Yung mga ganong angulo talaga yung inaanap natin para ma-maximize yung Novaria. Although sa di napitas siya, pero tingnan mo naman yung na-inflict nilang damage dito up until the end of the game. Ano to yung lineup ng TLPH, Uranus plus KS, Kill Squad, na nagki-KS din sa isa't isa. Kasi parang ang idea is, bahala na kung sino makakuha ng kill. Basta matapos yung Deadly Magic. Oo. And nakakatakot yun no? Considering na yung Uranus ngayon, I'd say na kung wala naman yung Barat sa equation, ay talagang isa sa mga XP laners na kayang magbigay ng libreng espasyo. Kumbaga yung low economy space para sa kanyang mga kakampi. And come to think of it, no, hindi rin kailangan ng masyadong madaming pera ng lineup ng Team Liquid Philippines para mag-perform. Yeah. Yun lang talaga yung naging concern ko. Especially in this patch, no? Kailangan sobrang refined ng composition na binubuo mo. Hindi na pwede yung tulad natin na nag-swerve ko bigla na kailangan ko ng late game, kailangan ko ng ganitong hero. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Omega, gana naman eh. Sa dating patch, ang kailangan lang nila intindihin, yung early tempo na mawawala sa kanila when they pick up the link, may pang-cover ka naman ng Brody. Kaso, ano gagawin ng Brody sa Clint, sa Matilda, sa Uranus na kailangan mong tagalan yung pag-stay mo sa isang teamfight para makapag-stack up ka, para maging effective yung counterpart memory. You don't have the time to do that. So for TLPH, ang dali lang i-execute ng kanilang lineup kasi haharap at haharap yung Omega, wala silang damage, maghihintay yung Atlas. Sa perspective ng Team Liquid, kahit sinong humarap dyan, pwedeng i-Deadly Magic tapos kanya-kanya sila ng sargo ng mga skills. Tsaka inevitable talaga na madedenayan at padadalawan yung buff niya eventually. With the first 3 picks pa lang kanina ng TLPH. And I feel like masyadong rush din yung naging Atlas Prion nila dito. Pero for our Big Four. Grabe to, no? Ang ating The Carry na hatid ng visa. Walang iba kundi ang birthday boy, the GOAT Carl TZ, dealing 44k damage sa kanyang Harley. Oo, tapos Rich Gay pa, mayaman talaga yan. Sobrang bisa talaga. Sobrang bisa nung Harley pick talaga yan. TLPH, napakayaman na. Pero eto, the wingman, literal. Ginamit ang kanyang wings para lumipad-lipad lang. Ang ganda talaga nung yung isang huli do sa Ling. Tsaka ang tinagandaan sa meron kang Matilda against Ling, even if sobrang mobile ng Ling, kung walang purple buff, abot na abot ng Matilda yan eh. Oo, kahit saan magpunta. Ang ganda din kasi ng timing ni JP no, sa kanyang Circling Eagle. Yes. And so far, kailangan mag-reset ng Smart Omega. This is their debut match sa